Ready po. One, two, three. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Ganda yung ating discussion. Ano po? Isang bagay na alalahanin natin dito sa discipleship, kundi man ang Great Commission, siyempre pagka sinabi natin yon ay kasama na yung soul winning o kaya ay evangelism at discipleship, ay palagi tayong babalik doon sa problema na nagawa ng kasalanan. Doon nagpasimula nung masira yung imahe ng Diyos sa tao. Yun ang dahilan kaya ito yung talagang pinagkaabalahan ng Panginoon para kahit wala na rin siya dito sa lupa ay maipagpapatuloy yung kanyang pinasimulan sapagkat ito ang tanging solusyon para maresolbahan sa lahat ng kapanahunan yung pangangailangan. Ito na po yung pangalawang video natin tungkol dito. Sa una ay parang binigyan ko kayo ng pundasyon na kung saan ay napakahalaga. Kung hindi po ninyo napanood yon, ako nagagandahan talaga ako doon nung pinakinggan ko. Ito ay parang itinuloy ko lang, bagamat nagbigay pa rin naman ako ng 5 punto rito, ay mahalaga pa rin. Pero yun nga po na lagi nating alalahanin na ang discipleship talaga ay yung process ng sanctification to give us power against sin because we have been freed from sin through Christ. Yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay tumarabaho sa atin at ngayon ay ang banal na espiritu na tinanggap natin ay tumatrabaho para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Maipakita natin sa Diyos na hindi natin minamahal ang gumawa ng problema sa mundong ito at kailangan ay mapagtagumpayan natin ito. Kaya ibinigay niya ang banal na espiritu sa atin at siyempre kasama po diyan ang salita ng Diyos. Sabi ko nga, nakamtan mo man o natanggap mo man ang kapangyarihan ng ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, pag hindi ka tumanggap ng banal na espiritu, unang-una, yan ay deception. Walang naligtas na hindi tumanggap ng espiritu ng Diyos. Dahil hindi pa naman tapos kung alam natin na ang dahilan talaga ng problema ay kasalanan at doon tayo binibigyan ng Diyos ng tagumpay. Hindi ka naligtas sa kasalanan kung wala kang banal na espiritu. Because that is the seal of God na ikaw ay sa Kanya dahil hindi pa tapos ang labanan. Patuloy pa rin tayo sa paglaban sa kasalanan at doon nga sa pagkakaroon ng banal na espiritu, kailangan din ay mutual yung ating paglakad sa banal na espiritu. Tinuturuan tayo ng banal na espiritu, lahat ng bagay na kailangan natin na ibinigay ng Diyos, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin yung tatlong kaloob ng Diyos para sa ating ganap na ikaliligtas. Ang bugtong niyang anak, ang kanyang pagsasakripisyo, ang banal na espiritu na siyang biyaya ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan para labanan ng pagkakasala na nandoon pa rin sa atin kahit tayo ay pinatawad na ng Panginoon doon sa ating mga nakaraang kasalanan. Nandoon pa rin ang mga pagnanais ng laman sa atin pero kung wala kang banal na espiritu, talunan ka talaga. Kaya yung mga nagrereklamo lagi na wala silang katagutagumpay sa kasalanan, okay, tinatago na lang, tinatakpan na lang, marahil isa ang problema at yun yung kawalan ng banal na espiritu. And you cannot claim the work of the Holy Spirit na hindi talaga binibigyan ng testing sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Everything must be tested according to the Word of God. Yan ang kailangan natin. So makikita nyo the three gifts of God o three gifts from heaven, talagang nagtatrabaho yan na synchronize sila para sa atin. Hindi pwedeng i-neglect ang isa sa kanila because all of them ay merong trabaho para sa kalayaan natin sa kasalanan at ganap na kalayaan pa sa presensya ng kasalanan. So, ang goal talaga ng discipleship ay Christ-likeness because of the image na nawala.
And sabi ng Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. So meaning si Christ yung galing sa langit, He only came not to die for our sin, He also modeled the life. Yung image ay yung how Christ lived, ano yung kanyang pamumuhay na ipinakita sa tao. So, para masundan natin yon ay nagbigay siya ng law para pag yung kautusan na yon ay maisabuhay natin, nandoon yung apat, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Nandoon yung karakter, nandoon yung attitude, nandoon yung work, at nandoon yung motibo. Kaya kung titingnan niyo kapag yan ay mga itinuturo, talagang uungkatin nila yung kasalanan sa atin. Kaya kung ang tao ay pusong mamon, ayaw niyang masaling ang kanyang problema sa kanyang buhay, hindi siya uubra talaga pag pinag-usapan ang mga batas ni Kristo. When we talk about the law, ay talagang itutuwid ka niyan. Gusto niyan ay manatili ka doon sa landas na tama. Pero marami talaga ay ayaw doon. Gusto ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan ay puro affirmation. Affirm that they are right in the eyes of God. Affirm that they are accepted in Christ. They affirm that everything is affirmation. When we have a problem na kailangan resolbahan sa ating buhay, kaya pagka yan ay talagang nandyan sa presensya ng Diyos, talagang tatamaan yung mga kasalanan sa atin. Kaya nga ang church na hindi talaga tinatamaan ang mga kasalanan sa buhay ng tao is not really aiming to become like Christ. And malamang ito ay delikadong samahan. So Christ is the only one who can give us that image. Wala nang iba. Isama ko na ito mga kapatid. Kamakailan ay tinanong ako ni Brother Joseph tungkol sa ano ang take mo, Pastor, doon sa binaril na Christian sa Amerika. Alam natin na maraming radikal sa Amerika. Alam natin na marami dyan ay talagang parang kung iisipin, mga talagang siraulo na. Papatay at mamamatay sila kung saan-saan. Anyway, mga kapatid, I still resolve on following Christ. Yan ang sasabihin ko sa inyo. There is no other model than that Christ. Hindi yung mga Amerikano na ito, hindi si Pastor Arthur, hindi kung sino-sino. No other model. Yeah, we can say na halimbawa may dinidisciple tayo at siyempre ay ipinapakita natin that we are really model for them. And we can say to them, follow me as I follow Christ. Pero mga kapatid, hindi natin kilala yung tao kung sino ba yon. It can be that he is so passionate of what he is doing. Pero sasabihin ko sa inyo, manatili tayo na ang modelo natin ay si Kristo, baka tayo ay madali ng pandaraya na punong-puno sa mundong ito. Now, sabi ng Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Saan tayo predestined ni God? We are predestined as believers to be conformed to the image of His Son. Tingnan nyo ito na again, bumabalik talaga doon sa imahe na nawala yung nasira. Ang tunay na purpose ng Panginoon sa atin as believers. Yan ang talagang kailangan natin. At malala ko yung sabi ng Hebrews chapter 2 na ganito mga kapatid, gagamitin ko yung time natin. Beginning verse 11, sabi niya, both the one who makes people holy, that is Christ. He is the one who make us holy, who made us holy through His death, burial, and resurrection. And sabi niya, and those who are made holy are of the same family. And they are the true, genuine, born-again believers. Ito yung naging kapamilya ng Panginoon. Siyempre, i-claim natin yon. Mahirap naman pagdudahan mo pa yan. Pero kung nakikita mo na parang, ano ba dahilan para ma-claim natin? What is the basis para i-claim natin na tayo ay kapamilya ng Panginoon? Well, because of the image, because of the work. Malala ko yung nasa John chapter 8 na kiniklaim ng mga tao na
sila'y mga anak din ni Abraham because they are Israelites. Pero sabi ni Christ, hindi. Kung si Abraham ang inyong ama, di sinsanay ang ginawa niya, ganun din ang inyong mga ginagawa. Pero iba ang inyong ginagawa, iba ang inyong ama, sabi ng Panginoon sa kanila. Meaning, mga kapatid, if we claim to be Christ-like, ay kailangan ay makitaan din tayo ng mga katulad ng Panginoon. Sabi ko nga, which comes from the commands of Christ, yung character, attitude, work, at yung motibo. Yun yung kailangan ay makikita sa atin. So sabi pa niya, so Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Tingnan niyo to, ang ganda nito mga kapatid. Pagdating ng araw ay sinabi ng Panginoon na meron siyang mga ikakahiya sa harapan ng kanyang ama at ng mga banal na mga anghel. Sinabi yon ng Panginoon na ikakahiya niya itong mga ito. Why? Because they have been denying Christ. And denying Christ, mga kapatid, is not only that you do not speak about Christ, kundi yung pamumuhay natin. Ang witness natin ay yung ating buhay. That is the best witness na makita sa atin. It's not the way that we talk. But anyway, sabi niya pa sa 12, He says, I will declare your name to my brothers and sisters. Naisip ko rito si Jobe, na hindi naman tinatanong ni Satanas sa Diyos kung kilala niya si Job. Pero ang Diyos ang nagtanong kay Satanas, have you considered my servant Job? Bakit kaya sinabi yon ng Diyos kay Satanas? Hindi na sana sinaling pa ni Satanas si Job. Pero sinabi yon ng Diyos kay Satanas because pwede niyang ipagmalaki si Job kay Satanas. Nakita ko lang doon na yung sinabi ng Panginoon dito, I will declare your name to my brothers and sisters. Ay naisip ko doon yung hindi tayo ikakahiya ng Panginoon pagdating ng araw na ihaharap tayo sa kanyang Ama. And then sabi niya, in the assembly, I will sing your praises. Parang nakikita ko diyan yung joy ng Panginoon kapag nag-gather na yung kanyang pamilya sa kanya. And mind you mga kapatid, if you wanna check that, punta kayo sa Revelation 7:9. Pagka ginather na yung mga talagang sa Panginoon, dahil nakarating na sila doon sa harapan ng trono ng Diyos, ay there will be rejoicing and praising doon sa pagkakataon na yan. Sabi niya sa 13, and again, I will put my trust in Him. And again, He says, here I am and the children God has given me. Parang masaya ang Panginoon na ipipresent tayo. Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity so that by His death, He might break the power of Him who holds the power of death. That is the devil. Ang gusto kong pansinin natin diyan, Christ came in the flesh so that He can bring us in the Spirit. Yun ang maganda doon. So, yung sakripisyo ng Panginoon, kailangan din ay suklian natin ng pagsasakripisyo sa ngayon. Alam niyo, ang malaking kalaban ng maraming Kristiyano, pag ikaw ay nabubuhay sa laman, ang hahanapin mo ay kasiyahan, kapayapaan, at walang problema sa mundong ito. When in fact, sinabi ni Christ sa mga alagad, in this world you will have tribulation. And sabi pa ng mga alagad din naman ay we will go through many hardship to be able for us to enter the kingdom of God. Bakit naghahanap ang maraming Kristiyano ng kaalwanan, ng kapayapaan? Alam niyo, that is a deception. Dahil akala nila na yung blessing ng Old Covenant ay yun ang blessing natin. Yun ang malaking dahilan nun. Kaya lahat ng pampisikal na inaangkin nila when we were born in the Spirit, para sa ganon ay makapamuhay tayo sa Spirit and they have a goal that is spiritual and eternal sila sa ngayon. Ang ganda-ganda po nito. So, at the end mga kapatid, ay makikita natin na nag-iwan ang Panginoon ng pattern of teachings. Hindi pwede yung tinatawag na sporadic discipleship. Maalala ko yung sabi ni Paul sa Romans 6:17, but thanks be to God that though you were once enslaved to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teachings to which you have been entrusted. So to be able for us to continually have freedom from sin,
kailangan may kasamang obedience. Saan? Sa form of teaching. Ano bang teaching yon? Sabi ko nga, kung hindi sinunod ng mga alagad ang sinabi ng Panginoon, kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad ko sa lahat ng bansa, bautismo ninyo sila, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko. Kung hindi nila sinunod yung sinabi ng Panginoon na yon, sila ay nagkakasala at hindi sila makagawa ng mga alagad. So there is a form of teachings at ito nga yung mga utos ng Panginoon sa Kristo. Gisingin ko nga kayo, kayong mga kapatid dito, na hindi gumagamit ng mga batas ni Kristo sa inyong discipleship. Hoy! Gising! Ano ba kayo? Mas magaling ba kayo sa Panginoon? Umiiwas kayo dahil nahihirapan. Mahirapan ka talaga, hindi ka makapag-disciple na ituro mo ang mga batas ni Kristo sa mga hindi na born again. Mauumay yan, mawawala yan unti-unti, manghihina yan. Nako, sasabihin ko sa inyo, because they do not have the Spirit of God na siyang magbibigay sa kanila ng encouragement na sasabihin nila, where should we go? You have the words of eternal life. Sabi nga ni Pedro sa Panginoon. So, sabi pa ni Paul, what you heard of me, keep as a pattern of sound teaching with faith and love in Jesus Christ. Yan na lang po, meron tayong pattern of teachings. Magandang gabi po, gumawa tayo ng mga alagad. Patapos na tayo dito sa first group ng teaching natin. Actually, 16 videos na tayo. At papunta na tayo doon sa next 10 na ibang aspeto naman ng buhay ng Panginoon na ating pag-uusapan. Magandang gabi po at nagiging stricto na si Pastor Arthur sa attendance kaya huwag kayong laging wala o kaya ay laging nagpapas. Bigla na lang kayong mabubura dito. Mabubura kayo rito na hindi na ako magpapaalam because I have been so patient with you. Mga kapatid, ang discipleship ay hindi po pwedeng walang disiplina. Amen ba kayo? Magandang gabi. Back to you, Kuya Amen. Joseph.